So yun po mga idol, no, isa mapagpalang hapon, gabi po sa inyong lahat, no. Yun, Brad Dudong Adventure po, no, nagbabalik. Update po tayo ngayon sa ano, sa kalagayan po natin. At yun, dito lang po ako sa bahay, kami ni Dudoy, at si Dudoy nasa labas lang po. Galing po kami sa ano, sa manggagamot. Nakakuha na po yung ano, nakakuha na po yung tawag nito, yung sumpa or barang dun sa punyal na ginamit ni Dilaab sa pagsaksak sa akin. Ano po ito? Dalawang sugat. Yan. Baliktad lang po kung tingnan kasi yung camera naka front cam po tayo Ito po. Yan. Tsaka andito. Yan. Ito yung masakit huminga noon that time. Ito. Tsaka ito naman tinitiis ko lang to. Pero ito yung parang nawawalan ako ng malay. At yun. Nagkausap kami ni Pinuno. Sabi niya na kailangan na daw talaga na mapatay si Dilaab kasi may plano daw sila na mga ano na naman ng mga bata, mang kidnap, tapos iaalay nila kasi parang nabasag yung nabasag yung kapangyarihan ng tungkod niya po mga idol. Kaya kailangan daw nila na mag ritual. So sabi ko naman sa kanya, tinanong ko kung paano ko gagawin to, medyo masakit pa yung yung sugat. Sabi niya na kailangan ko daw makuha yung mutya na nagbabantay doon sa kailangan ko daw makuha or makahingi doon sa sa nagbabantay sa mga mutya na pinabantayan niya yung diwata. So ang daw doon, ang abilidad ng mutya ng diwata na yon is daw yun parang nanghihilom ng sugat, tapos dinadagdagan niya yung yung spiritual na aspeto, lakas ng spiritual, at sa pamamagitan din daw nun makakapasok daw si Pinunong Kabura sa akin. Tutulong daw siya, magtutulungan daw namin na mapatay namin si Dilaab. Tsaka daw siya aalis kasi parang dahil dun sa sumpa sa sumpa ng tungkod, parang nakatali pa rin yung niya dun. Parang hindi siya makapunta sa kabilang buhay dahil dun sa sumpa ng tungkod ni Dilaab. At mismong si Dilaab po is kailangan daw talaga patayin, pero may mga consequences daw po yun. Sabi niya gano'n. Mga consequences po is yung pagkilos ng mga kagrupo
ni Dilaab. Especially yung kapatid niya. Apat sila na magkakapatid eh. Actually, sa storya po nila, storytelling po tayo ngayon mga idol. Yung pinuno po ng yung leader ng Banal, yung grupong Banal, yung tinatawag nila na Banal. Yung leader po nila is si Pinuno po yung nakapatay nun. Tapos, yung si Dilaab, tapos yung hindi ko lang babanggitin kasi di pa naman natin alam kung makikisali ba yun sa gulo, pero magkakapareho lang sila ng ugali. Yung isa lang, yung bunso nila. Apat sila magkakapatid, anak ni ni commander ng mga Banal. Yang si Dilaab, yan po yung pangalawa sa magkakapatid. At siguro sa galit kasi yung nakakatandang kapatid nila Dilaab, yun po yung pumalit na bilang commander doon sa Banal. Hindi ko lang po sasabihin, baka magalit pa. Nako. Hindi naman tayo natatakot sa kanila, pero kailangan respeto din tayo kasi alam naman natin na kahit gaano sila kasama, hindi naman sila nangingialam sa laban namin. Pero may posibilidad na kung mapatay namin si Dilaab, may posible nakikilos po sila dahil kapatid nila yun. Pero commander, kung nakikinig ka naman ngayon, kung nanonood ka sa video na to, alam ko na nakakasubaybay ka sa mga kilos ng mga hunters, lalo na rin sa ginagawa naming hakbang. Ikaw na yung nasa sayo na yung desisyon kung makikialam ka sa problema namin, dahil alam mo naman na kahit sabihin natin na noon pa magkalaban yung Mananabas tsaka Banat, pero hindi naman natin kailangan na gumawa ng kasamaan para lang makamit yung mga hinahangad natin. Yung mga pangarap natin, hindi naman kailangan yun. Hindi naman natin idaan sa sa kasamaan. Kumbaga hihintayin natin yung tamang panahon para makuha natin yung mga pangarap natin, makamit natin. Hindi yung parang pino-force nyo yung panahon para lang makuha yung gusto ninyo, kaya nakakagawa kayo ng masama. Kung madali man namin yung kapatid nyo, sana magkausap tayo. Hindi na yung gulo. Kumbaga makikipag-peace talk ako sa inyo. Hindi ko naman hangad yung buhay na magulo Sa akin lang na sana wag na yung masamang gawain, kasi nakakaawa yung mga mga inosente. Nakakaawa sila. Kung gusto nyo ng wag na lang natin idamay. Kung gusto nyo ng away o laban, wag na lang natin idamay yung mga inosente. Kasi para sa kanila yung laban namin ito Kaya nga lumalaban kami. Dahil sa kanila. At kung madali man namin yung kapatid nyo, 4 kayo na magkakapatid Alam ko, si Dilaab yung, kasi nasa grupa ko na kayo dati. Para si Dilaab yung parang ikatlo sa pinakamalakas sa inyong magkakapatid. At iba naman yung mga commander na sumusunod sa inyo.
Alam ko malalakas yung mga banal. Pero wag naman nating hintayin yung point na magkaubusan pa. O hindi ko sinasabi to dahil takot akong makipagsagupaan sa inyo. Hindi ko sinasabi to para iwasan nyo kami or makalayo kami sa disgrasya. Hindi ako takot mamatay. Ang sa akin lang na sana para sa para sa kabutihan or para sa kakabuti ng lahat. Tigilan na yung di bale na mag-ritual kayo, di bale na mag-ritual ng ritual kayo diyan para sa kadiliman yung mga ritual ninyo. Pero wag nyo naman idamay yung mga inosente. Kasi marami naman paraan para makaritual kayo ng Hindi kailangan yung buhay ng bata or buhay ng mga inosente yung iaalay nyo sa ritual nyo para makamit yung kapangyarihan na hinahangad ninyo. Huwag ganun. Kasi kahit nga wala kayong alay, kung magdarasal or magre-ritual kayo para sa itim na mahika or para sa kasamaan, kalaban nyo pa rin yung Panginoon. Ano pa kaya kung gagawa kayo ng masama, magdadamay kayo ng inosente, lalong magagalit sa inyo yung Panginoon. Di naman ako nagsasalita ngayon para sabihin ng ibang manonood o yung mga nanonood sa akin na mabuti akong tao, hindi ganun. Kahit po nasa kabutihan yung pinaglalaban namin, basta nakakapatay po kami ng tao, kalaban, masamang tao pa rin po kami, mga idol. Kasi, kumbaga, nilalagay namin yung batas sa kamay namin. Pero, ginagawa po namin yun. Dahil kung hindi po namin gagawin yun, kami naman po yung mamamatay. At kailangan din po namin pigilan yung mga kasamaan nila kasi yan lang po yung tanging paraan na kaya namin gawin para po matigil yung kasamaan nila. At yun, hindi ko pa naman po kaya na mag-explore at hindi yung exploration na pupunta kami doon para makipaglaban, hindi po. Kumbaga yung mission namin na task na binigay ni Pinunong Kabura para tuluyan na siya makasanib sa akin kasi hirap po siya makasanib sa akin kasi gawa nga po ng sumpa ni Dilaab. Yung mutya ng diwata, dalawa daw yun. Kailangan lang talaga mag-alay. At yun, sabi ko naman sa kanya na pwede naman siguro nahingiin lang kasi para lang kaibigan mo naman yun. Sabi niya kahit nga yung mga yung mga mutya ko, kahit nga yung mga mutya na iniwan ko or binilin ko sa kanya or mutya na pinabantayan niya, hindi, kahit sa kanya po yun, hindi niya daw makukuha yun kung wala siyang iaalay. Kahit si Pinunong Kabura po, hindi po niya makukuha yung mutya na pinabantayan niya kung wala siyang alay. So, yun. Sa ngayon po mga idol, medyo okay na po ako. Alis na po yung sumpa. Yun nga, may nagkaano na ako sa pamilya ko kasi kumusta na sila doon, yung mga pangailangan nila, gano'n. At nagtawag ako kanina sa kanila mga idol.
Sobrang iyak ng asawa ko tsaka ng mga anak ko kasi nga, yun nga, nakita nila yung video, ano nangyari sa akin. Ah, masakit po sa akin kasi alam ko nag-aalala sila eh. Sabi ko sa kanila na kung mamatay man ako sa laban, huwag niyo ipakita sa akin na iiyakan niyo yung bangkay ko. Sabi ko gano'n. Normal yon kasi nasasaktan. Pero lalo akong hindi makakatawid sa ganun. Pero alam ko po na may plano yung Panginoon sa buhay ko kaya patuloy po tayong lalaban mga idol. Sabi nga ni Pinuno na actually yan si Pinuno, yan po yung parang tumuturo ng disiplina sa akin, dinidisiplina niya po ako noon. Kasi iba ako noon eh, iba po ako noon. Pag sinabi kong puputulan ko talaga. Pero parang wala akong safety noon. Wala akong safety mga idol. Di ako marunong umatras. Kaya siya po yung nag-ano sa akin na huwag ganun. Nilalagay mo sa peligro yung buhay mo. Kaya hindi ka ruwagan o hindi ka duwagan yung aatras ka. Isipin mo na hindi lakas or hindi tapang yung kailangan lang doon sa pakikipaglaban or sa digmaan. Kailangan mo mix, kumbaga ihalo mo na. Talas ng isip, talino, tapang at lakas. Yan po yung tatlo na in-apply ko po sa sarili ko. Kaya marami man tayong mga naipanalo na mga laban, pero hindi po natin maitatanggi na lahat po ng lakas o lahat po ng katangian ay may katapat. Pero pag nasa katapat ka na, huwag mong sabihin na mas malakas pa sa'yo yan. Kailangan patatagin mo yung loob mo, isipin mo na mas malakas ka pa sa kanya kahit alam mo na dihado ka. Kasi parang binubuhay mo lang yung dugo mo dun. Nagkakaroon ka ng pag-asa na kaya ko to. Ganon. Yun po si Dilaab mga idol. May po yun, may sugat sa tagiliran dito. May sugat po yun mga idol. At yun nga. Siguro okay na siya ngayon kasi marami naman silang katangian. Maraming salamat po sa mga nagdasal, nagmahal at walang sawa na sumusuporta sa amin. Lalong-lalo na po sa Panginoon kasi yun nga, hindi niya tayo pinabayaan. At kung hindi din dahil sa kanya, sa laban na to hindi ako magtatagal eh. Noon pa. Paglabas ko sa bahay, pagpapunta kami ng exploration, tapos na po akong dyan. Tapos na po akong magdasal.
At sa bawat minuto na ando na kami sa critical area, yung utak ko po nag-uusal po yan ng dasal. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. At ito, bukas mga idol, pupuntahan po namin yung puno, pero maghahanap muna kami ng para sa alay namin. At yun nga, kailangan namin makuha yung mutya na sinasabi ni Pinunong Kabura para maghilom na yung sugat ko at lalong madagdagan yung lakas namin ni Bunso, kasi palakas ng palakas yung mga abilidad ng mga ano natin ngayon, mga kalaban. At especially ito yung paraan, yun lang daw yung paraan para makasanib na si Pinunong Kabura sa akin. Kaya yun, hanggang dito lang po muna yung update natin. Hindi ko lang po sasabihin kung saan ako nabahay ngayon para safety din po. Yun, may galap shoutout po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi at ito po sa Brad Dudong Adventure nagsasabing mahal na mahal po kayo lahat mga idol. Salute po.